Hi guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. Ayan, so it's Friday again, kaya mamamasyal muna tayo. Ayan, paano lang siya? Papatanggal ng stress. Tanggal ng stress. Kasi itong week is medyo matugo. Pasa ng mga deadline. Yes! Ayan, so mamamasyal muna tayo sa guys, sa Seafood City. Actually, kumain na kami pero may merienda na lang kami doon. Right. So, kamusta naman dyan? Kanina mainit, no? Ngayon medyo makulimlim na. Pero plus 35 tayo ngayon. Wow. Right. Ito mo nakapambahay na ako. Niyaya lang ako ni Alvin. Gusto niya kasi lumabas talaga after work. So, Friday naman na. Pagbigyan natin. Kasi iba rin yung natin. Stress niya yung linggo. Si Alvin may project na pinasa ako. Ako sa bagong work. Wow. And ibang-iba talaga siya. Ibang-iba yung ginagawa natin. And this is really the real work. Wow. So, explain mo sa kanila, baby, yung difference nung sa Pilipinas tapos dito yung trabaho mo. Hindi, dito talaga kasi we call ourselves as legal assistant. Then dito sa Alberta kasi walang regulation sa paralegal. Basta if you acquire enough knowledge, experience, and training, you can be called paralegal na rin. Pero sa Ontario, separate siya. So, it's a regulated profession, yung paralegal. Kaya may mga paralegal courses din doon. So, anyway, yung ginagawa kong tasks, I just realized, no, as a legal assistant, para na siya ding somehow pang lawyer. Kasi ito yung mga ginagawa rin namin, or parts of it are things that we are doing yan as a lawyer sa Philippines. Kasi yung legal assistant sa Philippines naman, usually more on support yan sa lawyer when it comes to printing, scanning, mailing, tapos yung communication with the agencies. Yun yung role usually ng mga legal assistants. Sana naka-work ko, so I can't speak sa ibang legal assistants, pero wala silang masyadong say sa mga documents. Hindi sila nag-e-edit. More on siguro spelling check or paragraph, ganyan. Pero dito talaga, kami na talaga yung nakikipag-usap sa clients, nakikipag-usap sa mga clinics. Yan, kasi personal injury law firm to. We request yung mga Section B file, yung mga treatment notes, and everything. Yan, everything in between. Basta marami talaga. From opening to closing ng file, yan, malaking role ang piniplay ng legal assistants dito. And yung instructions, pwede kasing manggaling talaga sa lawyer when they talk to you personally dito sa legal assistant. And then, dito sa firm na pinagtatrabuhan ko ngayon, meron kaming dictation. So, instead of going to the lawyer to talk about a certain case, no, lahat na makikita or maririnig namin sa dictation. Nandun na lahat ng instructions, i-follow mo na lang lahat, and then sundin mo. Tapos if everything's done, everything has been updated, yun, ilalagay mo na siya sa folder. So maraming tasks pala talaga ang ginagawa ng legal assistants dito. So yun, very different talaga siya sa Philippines. Yan. So nag-enjoy ka naman? So far, oo naman, nag-enjoy kasi sobrang daming learnings. Yan, syempre nakakapapatay. Sabi ko nga sa mga kasama ko, I apologize if I've been asking a lot of questions, pero sabi nga nila, no, these are good questions. Kasi hindi ka rin naman pwedeng hayaan na, kunwari, mag-mail kami, we have our own system sa office, kung paano yung mailing, stamping, yung mga ganon. So, ina-assist din nila kapag may questions ako. So, kapag naman nakatry ka na ng once or twice, magiging comfortable ka na when you do it later on. Right? Yun lang naman yung ating update yan sa trabaho. Kaya sabi ko rin, ayan, kailangan mo na pahinga. So, hindi mo na ako magre-review for yung sa course na tinitake ko. Muna, bakasyon, refresh, muna tayo ng utak sa Seafood City. 1 week na siya, guys. 1 week pa lang yan. Hindi, meron din kasi ako palang another driving lesson kay Kuya Jason. Bukas 5 AM. Kasi meron din tayong subscriber nga pala, yung mga nag-a-ask kung ano yung number ni Kuya Jason, nagpapaturo din for brush up. Yan, binibigay ko naman yung number niya.
So, kaya ako yung maaga. Kasi meron pa daw siya afterwards na parang sabi niya subscriber ko daw na magpapaturo sa kanya. So marami na rin siya, mga ilan-ilan na rin na subscribers natin or viewers natin na nakapasa na sa road test. Yan, sa pamamagitan ng turo ni Kuya Jason. Yan, so kung interested kayo, message nyo lang ako kasi nga hindi ko naman ma-post ang kanyang number. So kung sino lang yung may need for brush up, message nyo lang ako para ibigay ko yung number niya. Alright, so 5 AM. Grabe. Akala ko pahinga na, pero kailangan talaga natin. Kaya, ni-remind din ako na kapag nakapasa din daw ako ng road test, makuha na yung lisensya ko, ayan, mag-drive din ako. Kasi kahit na may lisensya ko, hindi ko naman ginagamit yung driving skill, hindi ako nagda-drive, malilimutan ko daw yun. At saka para may katulong na ako pag pupunta kami ng Vancouver. Wow. Tulong agad. Pero yun nga, kapag kasi mahabang road, naman yun, yung madadali na yung daan. Madali mag-drive pag highway, diretso ka lang. Diretso. Tapos tingin ka lang syempre sa mga signs. Syempre. At least ako, kahit ako, kung nakapag-drive na ako matagal, di palit naman, ikaw naman. Para nakaka-relax din ako. Relax. Ayun. So anyway, tapos na yung Stampede guys, no? Sa mga nakapunta dyan, mga nakita namin. Once na kami nagpunta din. Parang ganun lang din last year. Kasi ang init kasi, guys, sobrang init. Parang hindi na namin din kinaya bumalik. Tapos sabi nga namin, gabi kami pupunta. Pero yun nga, kasi ito yung transition period namin, no? Nag-start na sa work. So, hindi ko na nakaya pang pumunta ng night time for rides o kaya try ng mga activities dyan sa Stampede. Pero hopefully next year, no? Ang dami nga naka-leave na office mates ko. Yung parang from time to time, nag-leave sila July, August. So, ito yung vacation time. Sa amin din? Oo, sa office. Kasi, ina-enjoy nila yung weather. Kapag dito ka, July, August, vacation ka, mag-vacation day or off ka. Tapos kapag pupunta ka naman ng Philippines, more on December yung mga leave noon. And aserte natin. No, kasi sarado ang office ng Pasko or Christmas holiday. So parang December 22 onwards, wala nang pasok, balik na namin January. Doon ako na-excite kasi last time, 'di ba, retail tayo nag-work, si Alwin sa forklift. Walang holiday doon, walang Christmas. Pagkatapos ng Christmas, pasok siya. So, syempre, ganun kasi pag retail job. Pero dito pag, pag mga office, nagko-close sila. So, parang more than 1 week din yun na bakasyon, diba? And we are paid. Yun yung nakakatuwa kasi hindi ka na per hour na sahod. Oo, so, kasi pag hindi ka nag-work, diba, yung 26, pasok ka 26. Oo. Hindi ka nag-work, wala kang bayad. Oo. So, yung difference niya sa salary kasi bayad ka for the year and counted yung holiday yun kasi holiday ng office yun. So yun, doon ako na-excite. Sabi ko, oh, wow, parang pwede mo ma-ticket eh. Pero nag-check pala ako guys ng ticket. Nasa 3,400 isa. So, tatlo kami nila sa'yo. 3,490 isa. 10,000 na. Or 440,000 pesos. Grabe, no? Pamasahe pa lang yun. Wala pa yung mga pasalubong. Alam nyo naman, dapat milyonaryo ka kapag umuwi. Lalo na Christmas. Naku, hahantingin ka ng lahat ng kamag-anak at inaanak mo. So, inisip namin, siguro kapag off-season na, hindi na holiday. Kasi mas mura talaga. Siyempre, i-alat mo na lang sa iba o kaya ibigay mo na lang ng cash yung mga panregalo mo sa Christmas. Kasi ang mahal, 3,400. Last time pa ako nag-check parang 2 weeks ago yun. Ewan ko kung lalo na ngayon, di ba, palapit ka ng palapit, mas pamahal yun ng pamahal. Layo ko naman kasi ng Canada sa Pinas. Hindi rin eh. Bakit pagka dumaan ka ng US, mura? Pag nag-US, kasi hindi kami makadaan din ng US, di namin ma-select yung flight na yun kasi wala kaming US visa. So yun pala guys, yun yung iba technique or tip kung gusto nyong makamura kapag pabiyahe kayo to and fro, yan, Canada and Pinas, you can choose yung may layover sa US kasi cheaper yung pag ganong flight.
Pero kailangan mo nga ng visa. Kailangan mo ng US visa. So kami, hindi namin ma-select yun as an option kahit mas mura dahil wala kaming US visa. Pero sabi ko nga kay Emma, mag-apply kami. So, yun, we discovered rin na ang tagal dito ng nung interview, 800 days plus yung masiset mong appointment. Pero once you got the date na, pwede mo siyang i-reschedule. Kung may nag-cancel na ibang tao, pwede kang ma-move to an earlier date. Pero yun nga, parang nakikita ko sa yung difference kasi check ko, pag Manila, Philippines, nilike mo, 80 days lang. So, see the difference, 80 days yung appointment pag Pinas, pag Canada, 800 plus days. Pero, sabi nila, mas mabilis yung process na. Matagal lang yung appointment date, pero mabilis na yung approval. Once makita ka na may Canadian visa ka na daw. Pero yun, sabi-sabi lang yun. Hindi ko pa alam kasi hindi pa nga kami naka-apply. So, hopefully, maka-apply kami later on. So, US visa tsaka Schengen visa, no? Para sa Europe naman. So, we will see. Kasi nga, para pag umuwi tayo ng Pinas, mag-layover tayo sa US. Pero, we'll see kasi nga ang tagal ng appointment. Try natin. Ito na tayo guys sa Seafood City again. So, kakain na naman tayo ng turon. At saka kwek-kwek na baby. Kwek-kwek ka ba? Makahalo-halo na lang. Ewan ko. Wow, malahalo. Depende sa gutom. Kung ano makita natin. Express padala. Ano ba kung magpapapalit dyan ng pera? Oo. Diba? Palitan. Ito yung mga masarap kainin yun, pero napakamahal. Pwede na, $6.99. Saan po? Magkano yan? 9 siya, $19. May money pa dito. Ayan, pag nagkikrave kayo guys, dito kayo punta Seafood City. Pero syempre, ang orderin natin, yung tulos. Magkano? $9. Pwede na, kasi dun sa binibili namin, pwede na. Pero syempre, turon tayo, turon. Uy, may karyoka, oh. Okay guys, so nag-crave tayo sa barbecue. So bili kami ni Emma noon, yung 4 pieces na barbecue, tapos rice. Sarap. Tapos palabok na sa atin siya. Ang sarap ng mga pagkain dito. Tilapia, oh. Sana ba pwede makahingi ng sabaw ng sinigang. Para may sabaw. Saka ate, magkano yung palabok nyo? $8.99. Ayan, so ito guys, pakita ko sa inyo yung mga pagkain dito. Sarap po. Yung sinigang, sarap. Try ko humingi ng sabaw ng sinigang. Subukan ko para may sabaw ako. Nanghingi pa ng sabaw, oh. Nagutom talaga si Ali. May bayad $1. May bayad $1 yung sabaw. So, dito katulad ng Pinas na may extra sabaw. Alright. Rice and then sabaw. You wanna go down? Later. Kapag nakahanap na tayo table. Konti. Okay sir? Hindi dapat dalawa. Kaya So, ito na ang nakuha ni Alvin. Ako kasi, guys, kumain na ako ng dinner bago to magyaya. Hello po. Barbecue, 4 yan. Tapos sabaw humingi lang. Ay, hindi hingi. May bayad kasi ito, $1. Pero okay na to. So, kakain na tayo. Unahan ko na ito si Emma. Tagal eh. Inabol na pa si Zion eh. Ayun, so tapos na tayo kumain guys. No? Si Zion na. Medyo inaantok na kasi si Zion. Biyak na. Yeah. So after na to, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pero ang lang talaga namin ngayon guys is nagmerienda dito sa Seafood City. Pero hindi merienda yung nangyari. Lumamon kami ng barbecue. Pero bala ko bumili ng turon, iuwi ko siya. Gusto ko yun eh. Yeah, so ikot-ikot muna kami dito guys sa Seafood City, then mamaya uwi na rin kami. So mamaya tayo bibili ng turon, ikot-ikot muna tayo dito guys. Ayan, so ito yung Seafood City,
Goldilocks, oh. Goldilocks cake. Oo nga, 3.29. 3.29. Kasi Ito. ating Michelle. Saan ka na? Oo, masarap oh. Mag-grocery ba kayo? Hindi. Ano lang, bibili lang ng ano, pero kasi parang Sarap ng mga gan. Ay, ito yung binili ni Michelle noong nakaraan eh. Hindi rin naubos ito oh. Sayang din. Yan, dito guys, halos lahat na makikita nyo dito. Pang Pinoy talaga. hipon daw. Oh. Tapos may hipon daw dito. Oh, sarap ng mga isda oh. Fresh na fresh. 5.99 oh. Per pound. Oh, sarap. Magkano? Okay na lang ito. Bangos? Dalawa lang. Dalawa, pwede na. Pwede na. Ayan, tapos ito, tambakol. Gusto mo daw ba? Hipon. Ilang kilo ba? Maliit lang yan eh. Hindi, kasi yung kilo niya. Yung kilo, tignan mo. Oh, $8 per pound. Ah, 700. Oh, 796. Mura na yan. Ayun oh, sayon. Oh. Look mo oh. Pitin ikaw? Hmm? Oh, nagpipilok pa. Nang. Oh, sige mo. Wala, Ayun, ipit 10 ka niya. to 10. Don't touch it. Kaso pares din kasi yan. Nasa timbang lang yun. Ano man yan? Hindi, 10 nga yan eh. Hindi ito. Yan. Ito talaga ang mga mamimiss natin eh. Pero buti na lang may Seafood City. Yung mga ganitong isda. Pampano. Oh, ano to? Tuna. Sarap oh. Bangus. Dito may mga frozen naman dito. Ayan. So, bayad na tayo. May nakita kasi silang hipon. So, bumili na muna ng hipon. Tapos, daing na bangus. $10. Yan. Yun lang naman. Pero kasi talagang kailangan namin bilhin yung milk ni Zion. Alright. Iwan na yan dyan, no? Iwan na yan dyan. So, meron tayong mga egg pie dito na $15. $18 ang mango pie. So, yung Sans Rival, yan, $10 guys. Ubi yema. So, pag magki-crave kayo ng Pinoy foods, delicacies, yan. Seafood City is the key. Pero marami pa rin namang iba na pwedeng bilan. So, kamusta naman ang merienda na naging dinner? Nakalimutan ko yung turon. Babalik ako. Ayan. Kasi papasok ko na kayo. Oo, maambon na. Gusto ko yung turon. Tinan nyo, makulimlim. Ayan. Kanina, 35. Ngayon, umaambon na. So, andito na yung ulan. Sakay muna tayo. Babalik tayo guys. Nakalimutan ko bumili ng turon. Gusto ko kasi talaga yung turon. Bili muna tayo. Sana meron pa. Oh shit! Tinanggal na. Why? Wala na yung turon ko. Sana meron pa. Tingnan natin baka meron dito. Wala na yung turon. Bad trip. So yun guys, nakaabot tayo isang turon. Buti na lang. Nakaabot pa tayo. Ay, Wait tayo. Ayun, shoutout nga pala dun sa mga subscribers natin dito sa sa Seafood City. Nagulat pa ako kay sir. Kinalabit ako. Sayang hindi ko nakuha yung pangalan ni sir. Nagulat ako. Gulat? Paano magulat? Isa na lang, buti na lang nakakuha ako. Alright. Ay, isa na lang? Isa na lang oh. Pahuli-huli ka eh. Ang daming tao. Ayan. Ay, ikaw na dito. So, yun guys, uwi na muna tayo, no? At umaambon na. Ayun o, mga patak-patak. Kanina sobrang init, ngayon naman uulan naman. Dilim, Hindi, bibili muna tayo ng gatas. Ayaw nga pala.
Nakalimutan ko na. Dadaan nga pa pala kami muna ng TNT guys. So, mali yung pin ko dito. Ayun guys, dito na tayo sa bahay. Nakakamiss mag-vlog dito sa bahay. Palagi na lang tayong nasa labas, papasok ng trabaho. Ayan, so dito naman tayo ngayon. Kwentuhan nga tayo. Baby, kwentuhan tayo. Sobrang nabusog ako guys sa kinain ko. Alam niyo yun, tagdalawa kaming barbecue ni Emma, no? Tapos yung kanin namin, kasi yung isang order doon, dalawa na yung rice. So tag-isa na kami doon. Kasi dati kasi bumili kami ng dalawa nun, sumobra. Kaya hindi rin namin naubos. Kaya sayang lang. Kaya nung kumain kami ngayon, sabi namin isang order na lang ng rice. Ayan, tapos makulimlim na nga rin. Tapos maambon kanina nung pauwi kami dito sa bahay. Saglit lang guys, talagang nag-crave lang kami sa pagkain ng mga Pinoy. Tsaka sa Seafood City. Kaya bumili na lang akong turon. Buti na lang talaga, nabutan ko yung isang turon. Nag-iisa na lang yun. Kasi nung pagbalik ko, wala na siya dun sa lagayan. So, pero nagtanong ako, sabi ko kung meron pa, buti na lang may isa pa nga. Ayan. So, ayun, itong week, busy kami sa work. Ganun din si Emma, no? First week ni Emma, medyo, talaga, busy talaga siya. Sabi niya nga puro puro dictation. And niloloko nga siya nung katrabaho niya. Puti yun. Nung pumasok siya nung Monday, sabi niya parang kumbaga sa Tagalog papasok ka pa ba bukas? Parang ganun lang, yung mga biruan lang na ganun. Anyway, bukas anong natin bukas? May change oil. Ha? Oo nga pala, bukas guys. Ayun, bali, wala lang. Kwento ko lang sa inyo. Si Emma, sabi ko nga ituloy yung pagdadrive kasi mabuti na lang marunong siya guys kasi nga yung trabaho namin is parehas na sa Sunalta. Plano namin na pwedeng i-park doon sa sa office niya. So ako yung maglalakad papunta doon sa office niya. Malapit lang naman, halos nasa likod lang naman namin siya. Mga 8 minutes lang baby, no? 8 minutes walk lang siya. Kaya sabi ko, yun nga, mag-aral na siya ng drive ulit para at least kahit paano kung siya yung susundo sa akin, parang ganun, or ako yung iiwan ko yung kotse doon sa office nila, then ako yung pupunta. Kasi sa amin wala kasi kaming parking, kumbaga ubos yung slot doon sa underground. Kasi sayang din guys, pagka tumatagal kasi alam nyo na, di ba, na parang mawawala na naman sa kanya yung pinag-aralan niya. So mabuti nang tuloy-tuloy. Kasi lang naman sa kanya actual na lang naman siya, pasado na siya dun sa exam nga. Yung actual na lang talaga. Pero ang alam ko ngayon, ang babayaran is nasa $180 ata per actual. So kailangan may pasa mo yun, kasi kung hindi, another bayad ka na naman. So sayang. Kaya mas maganda talaga kabisado na ni Emma yung pagdadrive. Actually guys, madali lang mag-drive talaga dito sa Canada kasi halos karamihan naman is mga disiplinado yung mga driver dito. Hindi lahat, meron din talaga makukulit. Pero napakadali mag-drive dito, sobra. Ayan. Tapos bukas, change oil na rin ako. Kailangan na rin kasi pa-change oil to. Kasi nasa 18,000 na yung tinakbo na to. Kaya kailangan na natin magpa-change oil. So yun, tayo bukas, naka-schedule tayo dito sa Hyundai. Ayan. So yun yung mangyayari sa amin ngayong week ulit. And syempre, lubos-lubusin natin to guys, tong summer na to kasi sabi nga nila siguro 6 weeks na lang start na naman ang lamig. Ay nako. Buhay Canada. Ganun talaga guys, no? Ito yung bansa pinuntahan natin, especially dito sa Alberta, Calgary. Talaga dito guys, malamig ang weather kumpara sa ibang provinces like Vancouver. Ayan. So, yeah, lang naman yung nangyari sa amin ngayong linggo. And again, maraming salamat guys, no, sa mga subscribers namin dyan na patuloy na nanonood sa mga video namin ni Emma.
And yeah guys, pag may mga questions kayo, just comment lang sa comment section natin and try namin sumagot na Emma. Okay? Yan. So, bali ngayon yun, pahinga na lang din muna. At siguro nood Netflix, no? Yeah. So, medyo nakakaano rin guys. Yeah, itong buong week medyo busy kami ni Emma parehas. Kasi nga, gaya na sinabi ni Emma kanina, may deadline akong project. Kaya, pinasa natin kanina kasi Friday. Tapos yun lang naman yung mga ganap sa buhay natin guys. Ayan. So yun guys, I hope na nag-enjoy ka sa vlog namin ni Emma ngayon. And yeah, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace.